Akala mo ba ang blood type mo ay isang simpleng constant? Kung ang tatay ay type A at ang nanay ay type B, dapat ang anak ay A o B o kaya naman ay AB, di ba? Pero biglang isinilang ang bata, ang resulta ng test ay nagpakita ng isang titik na nagpatulala sa buong pamilya. Type O. Nagsimulang pumasok ang duda, mga mapanuring tingin, mga bulong-bulungan tungkol sa pagtataksil. Isang trahedya sa pamilya ang muntik ng sumabog dahil lang sa isang pirasong papel ng resulta. Bago mo hayaang sirain ng hinala ang iyong pamilya, kailangan mong malaman na ang ating dugo ay isang master ng pagpapanggap. Ito ang genetic lottery. At ngayong araw, hihimayin natin kung bakit ang mga bagay na tila imposible ay isa palang normal na himala ng kalikasan. 1. Ang nakatagong blueprint, dominant gene at recessive gene. Para maunawaan ang misteryong ito, kailangan nating tumingin ng mas malalim kaysa sa kung ano lang ang nakikita sa test result. Ang blood type mo ay hindi lang itinatagda ng kung anong lumalabas sa panlabas, kundi pati na rin ng kung anong natutulog sa loob. Bawat isa sa atin ay nagmamana ng dalawang blueprint ng blood type, isa mula sa ama at isa mula sa ina. Pero sa mundo ng dugo, may mga boses na mas malakas kaysa sa iba. Ang gene A at gene B ay mga dominant gene. Sila ay malakas, maingay at laging gustong magpakitang gilas. Sa kabilang banda, ang gene O ay isang recessive gene. Isa itong tahimik na bayani, mahiyain at madalas na natatabunan. Ito ang susi sa usapin. Para magkaroon ka ng type O, kailangang parehong gene O. Oo, ang ibigay sa iyo ng iyong tatay at nanay. Walang puwang para sumingit ang maingay na A o B. Pero paano kung type A ka? Maaring pure AA ka. O kaya naman ay AO ka. Sa kaso ng AO, ang gene A ang may kontrol, pero ang gene O ay nakatago lang doon. Tahimik na naghihintay na maipasa sa susunod na henerasyon. Ito ang tinawag na genetic ghost na dala-dala ng milyon-milyong tao nang hindi nila nalalaman. 2. Ang kaso ng maling akala sa pagtataksil. Tatay A plus nanay B equals anak na O. Balikan natin ang mag-asawang naguguluhan. Ang tatay ay type A. Naniniwala siyang siya ay pure A. Pero sa katotohanan, ang nakatago niyang gene code ay AO. Ang nanay naman ay type B. Akala rin niya ay B lang siya. Pero ang totoo, ang gene code niya ay BO. Nang magkaanak sila, nagsimulang umikot ang lottery ng kalikasan. Ang tatay, sa halip na ibigay ang malakas na gene A, ay aksidenteng na ibigay ang kanyang recessive na gene O. Ang nanay naman, sa halip na gene B, aksidente ring naibigay ang kanyang recessive na gene O. Nagtagpo ang dalawang recessive gene, OO, at boom! Isang batang type O ang isisilang mula sa tatay na A at nanay na B. Hindi ito patunay ng pagtataksil. Ito ang mahiwagang 25% na golden ratio ng Mendelian Law. Sa sitwasyong ito, ang tatay na A at nanay na B ay maaaring magkaroon ng kahit anong blood type. Ang anak ay pwedeng maging A, pwedeng B, pwedeng AB at pwedeng maging O. Sila ang power couple sa mundo ng genetics na may kakayahang bumuo ng lahat ng uri ng blood type sa ilalim ng iisang bubong. 3. Ang misteryo ng plus at minus. Magulang na positive, nagkaanak ng negative. Pero hindi lang sa mga titik na A, B, o O tumitigil ang gulo. Kasama rin dito ang maliit na plus at minus sa dulo. Marami ang napapaisip ng may pag-aalala. Pareho kaming RH positive ng asawa ko. Bakit ang anak ko ay RH negative? Nagkapalit ba ng baby sa ospital? Ang sagot ay nasa parehong batas ng pagtatago. Ang RH positive or plus ay isang dominant trait. Ang RH negative or minus naman ay isang recessive trait. Isipin mo na ang RH positive ay isang bumbilyang bukas at ang RH negative ay bumbilyang patay. Karamihan sa mga tao, 85% ng populasyon ay may ilaw na bukas plus. Pero marami sa kanila ang katunayan ay mga carrier ng recessive gene. Mayroon silang switch na bukas
na nagtatago ng isang switch na patay minus sa ilalim nito. Tinatawag natin silang mga heterozygous. Kapag ang isang tatay na plus or minus ay nagpakasal sa isang nanay na plus or minus, pareho silang mukhang positive ang blood type. Pero paano kung pareho nilang aksidenteng naipasa ang switch na patay minus sa bata? Ang bata ay makakatanggap ng mamamatay ang ilaw, isang sanggol na may pambihirang RH negative, gaya ng O o A, ang isisilang mula sa dalawang magulang na normal na RH positive. Gaano kalaki ang tsansa nito? Eksaktong 25%. Sa bawat 4 na bata na isisilang sa mag-asawang ito, may isa na magtataglay ng misteryosong negative na dugo. Hindi yun pagkakamali. Iyon ang paraan ng kalikasan para pangalagaan ang pagkakaiba-iba. Pinapanatili ang mga bihirang genes sa loob ng libu-libong taon sa pamamagitan ng pagtatago sa kanila sa loob ng mga pinakanormal na tao. 4. Kapag pati agam ay na-scam, Bombay Blood Group. Gayunpaman, may mga kaso kung saan pati ang Mendelian Law ay tila nalalabag. May mga pagkakataon na ang genetic lottery ay naglalabas ng mga resultang nakakalito pati sa mga doktor. Ito ang kaso ng Bombay Blood Group o mas kilala bilang HH Blood Group. Isipin mo ang isang tao na may gene na type B. Dapat ay B ang lalabas sa test. Pero para lumitaw ang titik B, kailangan nito ng isang bracket na tinatawag na H antigen. Ang mga taong may Bombay Blood Group ay kulang sa bracket na ito. Kaya kahit may dala silang gene B, hindi ito maipakita ng kanilang dugo sa labas. Sa mga ordinaryong test, hindi makakakita ng A, hindi rin makakakita ng B ang makina. Kaya ang default na konklusyon ay type O sila. Nagkakaroon ng trahedya kapag ang taong ito na ang totoo ay B na nagpapanggap na O ay nagpakasal sa isang tunay na type O. Maari silang magkaroon ng anak na type B dahil ang tago nilang gene B ay naipasa sa anak at kung ang anak ay may H antigen, lilitaw na ito. Tatay na O plus nanay na O equals anak na B. Sa normal na batas, imposible ito. Noon nagresulta ito sa mga masakit na diborsyo dahil sa maling hinala. Pero ngayon, sa tulong ng malalimang DNA test, alam na nating isa itong matalinong disguise ng kalikasan. Kung mangyari man ito sa iyo, huwag agad pagduduhan ang katapatan ng iyong kapareha. Maaring dala-dala mo ang isa sa pinakapambihirang dugo sa buong mundo, ang Bombay Blood Group. 5. Piraso ng ating mga ninuno. Kaya sa susunod na makita mo ang resulta ng iyong blood type, huwag lang isang titik ang tingnan mo. Tingnan mo ito bilang isang kwento. Ang blood type mo ay hindi lang sa iyo. Ito ay isang talaarawan na isinulat ng libu-libong henerasyon bago ka pa isilang. Maaring ang recessive gene O na dala mo ay pamana pa ng isang ninuno mula 500 taon na ang nakakalipas na tahimik na dumaan sa maraming lolo't lola, magulang, nagtago sa anino ng gene. Ito ay isang banal na koneksyon. Ito ang paraan ng mga ninuno para itatak ang kanilang presensya sa iyo, anuman ang lumipas na panahon. Huwag hayaang sirain ng maling akala sa biology ang pagmamahalan sa pamilya. Ang pagkakaiba-iba ng blood type ay isang regalo, hindi isang paratang. Meron ka bang naranasang sitwasyong nakakatawa na nakakaiyak na may kaugnayan sa blood type sa inyong pamilya? O ikaw ba ang surpresang O-negative na anak ng mga magulang na A-positive? Ibahagi ang kwento ng inyong pamilya sa comment section. Binabasa namin ang lahat at malay nyo, ang kwento nyo ang maging paksa sa susunod naming video. At kung gusto mong ipagpatuloy ang pagtuklas sa mga misteryong nasa loob ng iyong mga ugat, pindutin na ang subscribe button ngayon din. At kung nakapag-subscribe ka na, welcome home!